So eto na, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Napanood nyo na po yung The Alibi. Sobrang ganda mga kakimpaw, no? Ang ganda na naman po ng mga review ng mga kakimpaw fans natin dito sa social media. Grabe, talagang sobrang ginalingan po ni Kim and Paolo Avellino dito. Sabi nga po ni Eunice, not gonna stop talking about how the cinematography in The Alibi is insane. Sino man yung dubs nila, they deserve all the bonuses and the praises. Yung lighting, color grading, camera, movement, K-drama level, kaya impossible hindi ma-obsess. Yes po mga kakimpaw, sobrang ganda talaga at ginastusan itong The Alibi. Hindi po ito yung pucho-pucho lang na serye, no? Talagang ginastusan at talagang pinaghandaan po itong The Alibi. Nakakatuwa, no? Sabi pa ng isa dito, yung nag-uusap lang si Stella at Vincent, ino-open up yung personal life nila, hindi man lahat, pero alam mong unti-unti na komportable at pinagkakatiwala ng isa't isa. Baby steps, slowly getting there. So yes, parang sila lang yan dati, mga kakimpaw eh. Parang baby step lang din, pero ngayon, eto, malalim na po ang kanilang pag-iibigan ni Paolo Avellino. Samantalang kakapasok lamang po ng balita. So since naglapag nga po ng 2 episode kanina ang The Alibi, para po yan sa Prime Video na papanood, ano? So ito palang Christmas Station ID ng ABS-CBN nilapag din po kanina. So pinagsabay, no? Pinagsabay yung 2 good news per Kim and Paolo Avellino. And napanood nga natin yung part doon ni Chinita Princess and Paolo Avellino. Grabe, sobrang nakakakilig. Ito yung moment na hinila po ni Paolo Avellino si Chinita Princess. Tapos nagkatinginan sila. Tapos yung mukha po nilang dalawa, sobrang lapit mga kakimpaw. Ang daming kinilig dito, sobra. And talagang makikita nyo sa mga ngiti, sa mga mata nila, na inlababo sila sa isa't isa. Grabe, nagniningning po yung mga tinginan at ngiti dito ni Kim and Paolo Avellino, no? Kaya naman yung mga Kim Pao fans, sobrang saya na naman. At meron nga po nag-compare dito ng 2023 Christmas Station ID versus 2025. Sabi nga dito ni Hobbies Happiness, 2023 versus 2025, does it ever drive you crazy? Just how fast the night change. Yes po, kakaiba talaga yung pinagbago. Sobrang laki. Biruin nyo, 2023 parang eme lang, parang pa-baby lang muna sila, no? Parang may hiyaan pa, no? Pero yung 2025, grabe mga kimpaw. Sobrang dito natin naramdaman yung pagiging komportable nila sa isa't isa. And syempre, yung pagtitinginan nila na talaga namang malaman mga kakimpaw. Nararamdaman mo sa kanila na sobrang inlababo na sila sa isa't isa. At eto pa mga kakimpaw, meron pang isang picture na lumabas. Si Kim and Paolo Avellino, sobra yung ngiti nila dyan, abot hanggang tenga. Pero, ang napansin ng mga netizen, si Coco Martin at si Julia Montes. So parang nakasimangot lang sila dyan. Pero yung katabi nila, si Kim and Paolo Avellino, grabe yung ngiti mga kakimpaw, parang nasa Cloud9. Sabi nga dito ng isang account, Kim Pao smile ng smile. While yung Coco Jul, ayan, no, comment na lang, no? Parang seryoso sila dyan mga kakimpaw. Pero wala naman tayong problema kay Julia Montes and kay Coco Martin. Ang tinitingnan lang natin dito ay yung mga ngiti at tingin ni Chinita Princess. Talagang inlababo and love is in the air. Kung totoo man o puro hyper-trending exaggeration lang ang balita, malinaw na ang Kim Pao ang isa sa pinakamatitinding puwersa sa showbiz ngayon. Bakit? Dahil kahit anong iugnay sa kanila, kahit pa prenup o involvement sa Christmas ID, ay agad nagiging viral at kinakapitan ng sambayanan. Kapag may lumabas na ganitong salita, automatic ang kilig gulat ng fans. Hindi dahil may kasal agad, pero dahil ramdam ng tao ang chemistry at respeto ng Kim Pao sa isa't isa. Sa modern showbiz, bihira ang tandem na hindi artificial yung connection. Pero itong dalawa, kahit sabihin pang sa serye nagsimula, ang lakas ng natural vibe. Kaya kahit simpleng behind-the-scene photo lang, biglang nagmumukhang prenup sa mata ng fans. At honestly, that's a sign na sobrang nagwo-work ang tandem. Kung napasama man sila sa Christmas ID o may cameo, hindi na yan surprising. Usually, yung mga artista na may malakas na hatak sa masa ang nilalagay sa ganitong taunang tradition. At let's be real, ang presence ng Kim Pao sa Christmas ID ay guaranteed dagdag kilig plus dagdag views. Kung hindi man sila kasama officially at puro haka-haka lang yan,
it still shows na people want to see them in big national events. Na 3. Buong bansa naihi sa kili-kili vibe. Ito yung typical na exaggerated, pabibo, hyperbolic showbiz chika phrasing. Pero ang ibig sabihin lang ay, sobrang saya, kilig at gulat ng mga tao. Kung sabay mong ilalagay ang Kim Pao plus Christmas Eve prenup vibe, kahit sinong fan magsasabi ay, grabe! Ano na naman to? At yun talaga ang nagiging spark ng trending, overall reaction. Ang balitang ganito, kahit sobrang over the top, ay patunay na nasa peak ng relevance ang Kim Pao. Hindi lang sila basta love team, naging cultural moment na sila ngayong taon. Kahit saan sila ilagay, balita, series, interview, event, automatic may buzz. At kung may prenup angle man, tandaan, hindi ibig sabihin totoo, pero ibig sabihin gusto ng tao. At sa showbiz, yun ang pinakamalaking indikasyon ng success. Kung may lumabas man na parang prenuptial photoshoot, ang lakas ng symbolism kasi Christmas, pamilya, pagsasama, pagmamahalan. Kaya kahit sim picture lang ni na Kim at Paolo, automatic nagmumukhang serious commitment. Ang mga tao tuloy, uy, ito na ba? May next chapter? Hindi na simpleng love team ang tingin ng karamihan. Sa mga ganitong balita, Christmas ID, prenup, special appearances, nakikita ng viewers na parang maganda ang energy at respeto nila sa isa't isa. Yun ang dahilan kung bakit mas nagiging invested ang mga tao. Kapag nasasama ka sa Christmas ID, kahit cameo man o main spot, mataas ang level dahil pang national memory ang format na yan. Minsan nga kahit isang second lang sa frame, buong fandom umiyak na sa tuwa. 4. Lumalakas ang brand ng Kim Pao as a duo. Trend sa entertainment ngayon ang unexpected tandems na sobrang nagwo-work. At ang Kim Pao ang isa sa pinaka-standout na halimbawa. Dati strong individually, pero nayon mas malakas sila together. Nagkakaroon ng bagong identity na sinusubaybayan ng buong bansa. People crave authenticity at dito sila napukaw. Hindi sila pilit. Hindi rin sila overacting magpakilig. Kaya kahit maliliit na gestures, tawanan, tinginan, simpleng pagkakasama, lumalabas agad sa balita bilang prenup kasi organic ang vibe. May mga dating viewers na hindi active, pero dahil sa mga ganitong balita, Christmas ID na may Kim Pao, prenup ang peg, grabe ang chemistry. Biglang nagbabalik-ligaw ang old fandom. Hindi lang sila nagiging trending dahil sa chika, kundi dahil may nararamdaman ng tao na totoo, magaan at nakaka-inspire. Kaya kahit anong anggulo, kahit anong headline, basta Kim Pao, automatic viral. Sa dami ng balitang umiikot tungkol sa Kim Pao, mula sa serye, sa behind the scenes, hanggang sa maliliit na detalye sa mga public appearance nila, hindi na nakapagtataka kung bakit pati simpleng content o cameo sa Christmas ID ay biglang nagmumukhang prenuptial level sa mata ng fans. Ang lakas talaga ng dating ang tandem na ito dahil kahit walang official confirmation, sila mismo ang nagiging kwento. Kapag may lumabas na content na may pagka-prenup vibe, tapos sasabay pa sa season ng Pasko, halos automatic na mag-iinit ang social media. Bakit? Kasi ang Pasko sa Pilipinas ay time ng pamilya, pagmamahalan, at pagsasama. Kaya kahit hindi sila nagpapahiwatig ng anything romantic, lumalalim ang interpretasyon ng publiko. Para sa fans, hoy, bakit parang prenup? Bakit parang may announcement vibes? At dun nagsisimulang sumabog ang hype. Lumalabas ang tunay na chemistry nila. Hindi mo kailangang makita sila holding hands, sweet moments, or PDA. Minsan, isang tinginan lang, isang sabayang emosyon, o simpleng close-up appearance sa Christmas ID ay sapat na para sabihin, may something talaga. Hindi kami nabubudol. The Kim Pao effect. May natural warmth, may authenticity, at may effortless connection. Kaya kahit hindi romantic ang context, nagiging romantic sa audience. Path 3. Nakakasilaw na nationwide impact. Ang linyang buong bansa naihi sa kilikili ay sobrang hyperbolic na expression para sabihin nagulat, natuwa, kinilig, naka-experience na instant high. At kung totoo man o hindi ang details, isang bagay ang malinaw, may social power ang tandem. Hindi ito basta trending, kundi national conversation. Pag may Kim Pao, may eyeballs, may reactions, may emosyon. Christmas IDs are emotional territory. Ang Pasko ay hindi basta holiday sa Pilipinas. Ito ang panahon ng mga kwentong pag-asa, healing, love, at gratitude. Kapag ang isang tandem tulad ng Kim Pao ay naiugnay dito, tumataas ang emotional resonance nila. Ang dating, hindi lang sila artista, parang sila yung couple na kinakapitan ng bansa ngayong taon. Even if cameo lang, fans fill in the blanks emotionally. Kaya kahit simple litaw, nagmumukhang symbolic. Sa panahon ng hyperfast media consumption, bihira ang tandem na kahit tahimik, malakas ang naratibo. Hindi nila kailangang magsalita. Hindi nila kailangang mag-post ng announcement.
Hindi nila kailangan magpahiwatig ng romance. The public creates the storyline because the chemistry and sincerity speak louder. Sa dami ng scripted love teams noon, napagod na ang tao. Pero itong Kim Pao, kahit na nagsimula sa fictional pairing, nag-evolve into something that viewers perceive as raw and mature. Hindi childish, hindi pilit, hindi overly manufactured. Kaya kahit exaggerated ang mga balita, may emotional truth sa likod. Ang balitang ito, kahit exaggerated, comedic at hyperbolic ang phrasing, ay refleksyon ng isang mas malaking katotohanan. Naging cultural phenomenon ang Kim Pao. Nagbibigay sila ng spark sa mga Pilipino ngayong taon at hindi sila tumitigil sa paglikha ng kilig at excitement kahit hindi sinasadya. Sa huli, ang mga ganitong balita ay hindi lang tungkol sa prenup vibes, kundi tungkol sa nararamdaman ng publiko. Pag-asa, saya, at kilig na bihira na makita sa showbiz ngayon.